Ayan guys, nagpalit tayo ng damit tapos kumain na rin tayo ng dinner. So ready na tayo para sa ating second processing, which is tatanggalan natin siya ng mga laman loob and then hiwalay natin yung parts ng chicken. There you go guys, I'm just making sure that all the stuff that I'm going to use are all clean. So, and here I also have a clean water and ice after I clean the chicken. So this is where I'm going to put them. And here now I'm going to start cleaning and removing the organs of the chickens. First, I'm going to make a gentle incision around abdominal cavity. I'm cutting through until seeing the internal organs. Then I'm going to try to make an opening until the connection of all organs are visible. Then gently scoop it up, move it away from the body, and slowly reaching the cavity of the chicken and pull out the internal organs. Just make sure nothing gets separated. And just simple as that. Now I'm going to repeat the entire process until I finish the 12 chickens.
you doing, baby? Processing the chicken. Whoa! You sure that's not a turkey? No. So, yan guys. Hi guys, ganabi na tayo. 7:15 na ng gabi and hindi pa ako tapos. So, nalinis ko na siya lahat-lahat. Natanggal ko na yung paa, yung mga laman loob niya, and then yung mga gizzard niya at saka yung atay. Yan, nalinis ko na lahat-lahat, pati yung paa. So, yan. Bali, papasok ako sa loob. So, lilipat ako dun sa loob para maliwanag kasi sobrang dilim na, and hinihiwalay ko na lang yung mga pakpak at saka yung hita ng manok. So, yun. Hindi naman lahat ipaprocess ko ng buo. So, yung iba, ihihiwalay ko yung mga pakpak at saka yung mga breast, ganun. So, ayan, tara lipat tayo guys sa loob. So, meron tayong notebook dito. Ilalag ko yung kanilang weights. And then, i-total natin kung ilan lahat yung kanilang timbang. So, ito lang yung aking scale dito. Yan. So, para ito sa kitchen. But, it's gonna work too. This is at least, the capacity is at least 10 pounds. So, yan. We're gonna use that. I don't throw away the feeds. I cleaned it. And very clean. So, clean it really good. Try natin itong isang buo. So this is exactly 4 pounds. Unahin natin muna yung mga buo. So, ayan guys, today nag-process tayo ng 12 chickens. So, yung malinis na timbang niya is 81.6 pounds. Which is, kung i-convert natin sa kilogram, bali nasa 37 plus siya. 37 plus kilogram. Ayan guys, tapos na tayo. And maglilinis pa ako. So, it's past 9 o'clock na ng gabi. And so, lahat ng ating mga chicken meats ay nasa
freezer na. So, ayan. At magpapahinga na rin tayo. So, I'll see you guys tomorrow. Good night. Good morning, guys! How are you? Yan, kumusta po kayong lahat? Ito po at malapit na nga mag-winter dito. So, ngayon is sobrang lamig na. Hindi na tumataas yung temperature. I mean, dati nag-80s pa. Ngayon, yung highest natin nasa 60s na lang. And then, yung lowest natin, 30 plus. So, hindi pa naman nagfo-frost, pero sobrang lamig na, as in, sa umaga, makikita mo na talagang yung mga damo is meron ng mga mists. So, ibig sabihin, talagang nagda-drop yung temperature sa umaga. So, yung ating mga gagawin today is magpa-file tayo ng mga woods para sa ating wood stove. And then, magtatanggal tayo ng mga kamatis. So, yung kamatis natin kailangan nang tanggalin kasi baka biglang mag-drop yung temperature at baka hindi natin mapakinabangan yung mga kamatis na natira. Sayang naman. Sayang naman yung ating mga effort. So, and then may mga okra pa na tatanggalin. Yung mga sili din. Ayan. So, and then magtatanggal tayo ng mga dahlia tubers din. Ayan, napakadami pa ng ating mga gagawin dito sa labas. So, kinakaya nila yung lamig. So, ayan, as you see, okay pa naman sila. But, yeah, kailangan nating unahan yung frost. Guys, konti na lang. So, ito yung ating paligid dito sa labas ng bahay. Yan, konti na lang yung mga dahon kasi naglaglagan na. Ayan, nakita nyo yung colors nila. And yung ating puno dito, walang-wala ng dahon. Pero napakarami niyang mga seeds na nilalaglag. So next year, maraming tutubong mga maples dito. Kasi ito, ano siya, maple tree siya. So dito naman sa bundok, ayan, nakita nyo yung ating foliage. Yan yung ating kulay dyan sa bundok. Nabanggit ko nga na nauulan buong linggo kasi merong darating na typhoon. So, category 4 na sa south, sa mga bandang Caribbean, ganon, Puerto Rico. Yan. So, nasa category 4 sila. So, yung typhoon paakyat dito, pero hindi sa amin sa bandang ano siya, east, sa may Atlantic Ocean. So, yung masasagap natin is as in sobrang ulan for the whole week. So, yan. Nandito kami sa pinaka-top ng hills, kaya hindi naman ako nag-worry ng baha or something like that. So, yeah. So, kailangan lang nating mag-prepare ng mga gagamitin natin sa loob ng bahay. So, may grocery na kami, and then yung ating kahoy kailangan lang i-file sa loob. Yan, I'm thankful na nakakuha na si Mr. ng mga kahoy. So dun sa likod ng bahay meron pang naka-file na mga woods doon. Ito yung for emergency. So yan guys, yan yung ating magiging gagawin today. So let's go start. So ayan guys, ito yung ating wood stove and it works really good. So ayan siya. Maririnig mo yung apoy niya. Ayan. Nakita nyo maraming mga maliliit na kahoy dyan. Then ito yung ating mga kindling. Yung pang fire starter natin. Yan. Tapos konti na lang yung natira. So, check natin yung sa labas. So, ayan guys. Ito yung ating mga kahoy dito sa labas. So, nag-file si Mr. dalawang tumpok. So,
Guys, hapon na tayo. Nagluto kasi ako kanina, tapos tuloy-tuloy na yung paggawa ko doon sa kusina. So chinek ko yung aking mga salted egg kung nag-umalat na ba or ano. So yun, hanggang sa tuloy-tuloy na kung ano-ano na yung mga pinaggagawa ko. So yan, ngayon lang ulit tayo nakalabas and ano na, alas 5 at saka ang lamig. Kita nyo naman yung weather natin, parang uulan pero hindi. Bali bukas uulan ng hapon. So ayan. So ito nga pala guys, nagmarkot ako dito ng 3 roses para next year meron tayong mga brand new na ganitong roses. 3 siya, so isa ito, 2 at saka saan yung isa ito. So far guys, yung ating garden is still doing good. Tingnan nyo yung ating canna lily, ayan, still flowering, still blooming. Lavenders, there's no flower but they're doing good. Ayan, so yung ating malunggay guys, I think tapos na talaga siya. So ayan, malapit ko na to ipasok sa loob. Check natin yung talong, baka mayroong malaking bunga. Hindi ko na to natingnan. So ayan, mayroong maliit. Ayun, mayroon. Yun. So ayan, halika na at tapusin na natin tong lahat. So yun guys, tignan nyo to. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe ang lalaki. Yan guys, si Sisi nandito. Ayan, hindi ko alam na nangingitlog siya ulit. Tignan mo. Ang dami niyang itlog. Yan. So uulan, kailangan siyang ilipat. Last time she's so disappointed that we actually removed the egg because hindi siya naging sisiw kasi guys, nabaog kasi nga nababasa ng ulan. So kailangan ko siyang ilipat ngayon. Ito hindi ko alam, baka nabasa na rin to. So I'm not sure. But I'll try to help her and move her to the cage, to the chicken coop. So yan, tingnan nyo guys, punong-puno. Ayan, ito yung ating kamatis. So gagawin siyang green salsa. Tapos yung mga mapula na, gagawin kong salsa na pula. Yan, can you call Papa for me?